Hello mga ka-api! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ako si Tamer J. Yung anak ka boy. Ito po si Ate Brenna! Ako naman po si Tita Cora. At ito naman po si Papa Osin Ordillas. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ikaw mo na dali. La 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 la. Maikichika na namin dali. Naku, nakakaloka! Diyos ko! Eto na mga nagbabagong balita. Ito na nga. Hoy, bati na sila! Sino? Si Oji tsaka si Kim! Ay! At Chelsa! At Chelsa! Hindi kami nagkagalit. Okay lang, bati naman kayo. Pero bati na si Osan tsaka si Ay. Oo. Alam mo, kasabay niya nag-hi fans. Ah? Hi, Vice. Sino? Hi, Bossing. Ah! Oo, si Vice Ganda at si Bossing Vic Sound. Oh, talaga? Oo. Ang mas nakakaloka pa, hinahanapan ng pera ngayon si Anjo Iliana. Ba't kaya? Yan at iba pang mga nagbabagang itiyo. Ay! Itiyo! Tatalakayin. Dito lamang sa... Idea! Showbiz Update! Post, di ba? Post kaya post. Ayan, hinahanapan ngayon. Asan daw ang ibabayad na 3.5 million ngayon bilang pinagsuma-suma nga moral damages, exemplary, at yung attorney's fee. Dahil nga natalo nga itong si Anjo Iliana. Eh, ba't hinahanapan na eh? Ba't hinahanapan pa kung kaya niyang bayaran? Tingin mo ba hindi niya kayang bayaran yun? Yun na nga. Ano raw ang racket ni Anjo Iliana ngayon? Teka muna, kuya. Ah. Sino ba yung demanda kay Angeliana? Abay, hindi ako! Ay! Ang taas eh. Ha? Hindi, di ba? Kung matatandaan natin, ito yung may kinalaman sa pagti-TikTok live ni Anjo Iliana kung saan ang dami niya ibinulgar tungkol sa Itbulaga, tungkol sa TVJ, tungkol kay Jose Manalo. Oo, medyo degrading at libelous. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa ang TVJ na idemandang ng cyber libel si Anjo Iliana. At ito na ang resulta, natalo si Anjo Iliana. So paano na ngayon yan, hindi ba? Kasi ang balita natin ay medyo wala raw pera si Anjo Iliana. Ano daw ang ibabayad niya na 3.5 million ay medyo wala ngayong racket si Anjo. So hindi natin alam. So paano ba? Kung walang pera yung tao, ano ba yun? Eh, ba't hindi natin naitanong kay Atty. Reggie Tomo? Oo, ng RT Law. RT Law. Oo. Anong masasabi mo dyan na Atty. Reggie Tomo? Kung walang maibabayad, anong ending? Pag-usapan natin ang mabigat na hatol kay Anjo Iliana ng korte. 3.5 milyong pesos ang kailangan niyang bayaran sa TVJ Productions dahil sa mga naging birada niya sa social media. Ang tanong ng marami, paano kung sabihin ni Anjo na wala akong cash ngayon? Lusot na ba siya? Naku, hindi po ganun kadali yan sa batas natin. Pero teka, bago magkasubukan, tandaan natin, hindi pa naman ito katapusan ng laban para kay Anjo. Mayroon pa siyang 15 days para maghain ng apela sa Court of Appeals. Habang umaapela siya, hindi magiging final and executory ang hatol. Kaya hindi muna maglalabas ang korte ng tinatawag na writ of execution at walang pwedeng maningil sa kanya ng basta-basta. Pero, paano naman kung matalo pa rin siya sa apela o hindi siya mag-apela? At maging final na talaga ang utos. Diyan nagagalaw ang sheriff gamit ang Rule 39 Section 9 ng ating Rules of Court. Kung walang cash na may abot si Anjo, may kapangyarihan ng sheriff na mag-levy o kumpiskahin ang mga ari-arian niya. Tulad na lamang ng kotse, paintings o mamahaling gamit para ibenta sa auction at ibayad sa TVJ. At ang mas mabigat dito ay ang tinatawag na garnishment. Sa ilalim pa rin ng Section 9, pwedeng sulatan ng sheriff ang mga TV networks at brands na nagpapasweldo kay Anjo ngayon. Ang magiging utos, yung susunod na talent fee ni Anjo, huwag ninyong ibigay sa kanya. Idiretso ninyo sa korte. Isipin nyo, pwede magtrabaho si Anjo nang halos walang natatanggap dahil diretso itong ibinabayad sa 3.5 million pesos na pagkakautang niya. Pero in fairness naman sa batas natin, may puso pa rin. Dahil ayon sa Rule 39 Section 13, may mga gamit na exempted o ligtas.
Halimbawa, ang kanyang family home o yung mismong bahay ng pamilya niya. Hindi yan pwedeng galawin o basta-bastang hatakin ng sheriff. Ligtas din ang mga ordinaryong damit at pati na rin ang sweldo niya sa nakaraang 4 na buwan kung mapapatunayan niya sa korte na pangkain at pansuporta ito ng pamilya niya. Kaya, ang laking aral nito para sa ating lahat. Mag-isip ng 100 beses bago magsalita ng pangit sa social media. Dahil baka ang simpleng chika mo, milyong-milyong piso pala ang kapalit. Abangan natin kung ano ang susunod na legal move ni Anjo rito. Balik sa inyo, Papa O. Ay, ang sabi ng batas. Oo, oo, ayan. Syempre, lesson learned yan. Hard lesson learned for Anjo Iliana yan na, alam mo, sa mga panahon ngayon, ano kaya kung magka-public apology na lang si Anjo? Ay, kung isa yung sa hininging pwedeng gawin ni Anjo para maibsan yung naramdaman ng TVJ dun sa mga sinabi niya. Kasi nga, syempre, nagdamdam din ang TVJ dahil binaliwala naman ni Anjo yung pinagsama Friendship. yung friendship namin, ganyan-ganyan. Wala talagang permanente sa mundo. Papa O, alam mo, yung mga nangyayaring ganyan, yung kagaya kay Angeliana, di ba nakapagbitaw siya ng mga masasakit na salita sa TVJ? Nauudyukan kasi siya ng mga nagko-comment doon sa kanyang TikTok live. Ngayon natin malalaman kung sasamahan ba siya ng mga nanonood sa kanya at sumusuporta sa TikTok live niya. Kasi makikita doon sa mga comment, Papa O, dati, na inuudyukan siya na sabihin niya to, spill siya ng tea. Feeling ko hindi aabot ng 3.5 billion yung mga gifts sa TikTok. Kasi di ba yun ang sabi niya na magbigay ko ng gift kasi may sabihin ako. Oo nga, siyang nag-uudyok na mag-gift kay sa akin. Dahil meron siyang i-announce o meron siyang pasabog. Sounds familiar. Anyway, hindi naman natin alam. Hindi naman natin alam, baka naman yung legal counsel ni Anjo Iliana, meron din sagot siya. Kasi pwede naman silang mag-appeal. Diba? Or mag-motion for reconsideration. Abangan natin yan, okay? Nakausap nga namin si Anjo Iliana at sinabi nitong honestly, hindi pa niya alam kung ano ang kanyang next move. Pero yung mabayaran yung 3.5 million bilang damages, di rin niya alam kung saan hahagilapin. And speaking of TVJ, naku, itong si Bossing din. Bakit? Ano nangyari? Nauna na rito si Vice Ganda. Chismosan. Siyempre! Gusto mo siyempre! Gusto sinabi malaman doon. Ano ba yun, bossing? Ano ba? Baka mapapadala na kayo ng top send, ha? Teka. Ano ba yun? Ano, nabanggit mo yung top send. Tuwing kinsenas katapusan, nagpapadala ang ating mga kababayan abroad. Yes! Kasi nagpapabayad sa buhay ng kung ano yung makakaya nila o yung sustento o yung ayuda o yung Allowance, tuition fee yeah. o pang grocery dito sa mga kaanak nila sa Pilipinas. Yes! Using top send. Bakit nga ba top send? Kasi ito yung may pinakamataas na palitan. Yes. Mula Dolyar, papunta rito ng peso. Yes. Ikaw ay nasa Amerika, nasa Vegas, nasa Eurozone. Ayan yung mga katumbas na halaga na isasalin sa peso dito. Yes. Pag pinadala rito. Hungary, 3,500 HUF. Poland, 50 PLN. Sweden, 100 SEK. Romania, 50 RON. Czech Republic, 250 Czech. Norway, 100 NOK. Denmark, 70 DKK. Tapos sa US at Canada naman, ayan, kung manggagaling dyan yung mga kaanak niya magpapadala sa Pinas, $20. Australia, 30 Australian dollars. Sa UAE naman, 25 AED. Sa UK, 10 pounds. At sa Europe ay 10 euro. Diba? Alam mo, sobrang panalo tong top send up. Paano ba na yung makukuha yan? Sinabi mo na yan. Through prayers. Hindi nga. Yung mga first time user niya, gamitin lang ang aking code na OGIEPH or OGPH. Ayan po. At nako, automatic yan, madadagdag yan sa ipadadala yung amount sa Pinas. Depende sa inyo kung saan nyo ipapadala, hindi ba? Gusto nyo ba sa GCash ninyo, sa Maya, sa bank account details nyo,
sa Money Remittance Center. Yan. Di ba, ang daming lugar para maipadala yan. Tama. Kaya, At ang pinakabongga dyan ay mabilis. Already Mabilis. Fast, safe, and reliable. At, In seconds. di ba, yung iba ang palitan kunwari 60 pesos. 60 pesos sa TapTap Send Up, 58.50 lang dun sa iba. Tama yun. Ah, I can talaga? confirm yan. Oo, Katulad yan. today, Oo. 60.60 ngayon sa TapTap. O, di ba? Yes. Kasi may international number siya. Yes. Yung iba, 59, 60 lang. Oo. Di ba? Mataas talaga sila. Mataas talaga ang TapTap Send Up. Saan Okay. ka pa? Top na, di ba? Kaya nga, di ba, pag ano sila, di ba, o pag na-receive nyo na yung padala sa inyo, o di, Oo. diretso na kayong mamili sa Ultra Mega. Ay, oo naman! Dahil talaga mahaba, malayo ang mararating ng inyong budget pag sa Ultra Mega kayo namili. Nasaksihan namin lahat yan, Yes. di ba? Oo. Nagulat kami na ang daming-daming naman ng cart namin. Oo. Tapos, yun lang yung binayaran namin. Correct, Di ba? Ang di ba? bongga. Dahil ang dami pa nila dyan mga freebies, may mga bundles, Mga nakadikit. bukod pa dun sa mga discount corner na nandyan sa mga Ultra Mega supermarket. Kaya nga yung mga naghahanap ng mga promo, ng sales, hindi nila kailangan mag-announce kasi araw-araw may promo, may on sale. Diba? Basta gamitin nyo lang, may 3 uri ang Suki card dyan. Lalo na sa mga sari-sari store owners, 10% ang rebate. Wow! Party ka Ang pa laki ng ba? 10%, Ay, grabe. So, may 41 branches yan nationwide, kaya mamili na kayo dyan. I-google nyo kung alin dyan ang pinakamalapit. Anyway, back to bossing nga. Vice ganda. Oh. Kasi may gagawin silang film fest ngayon. Ah. Magsasamahan nilang dalawa. Oh, talaga? So, siguro, sinimulan na nila sa batian pa lamang. Kaya sabi ni Bossing Vic, mag-usap tayo ng masinsinan. Ang taray naman. Ano yung confirmed na? Natuloy yung pelikula niya? Confirmed ng Ay, ang film fest bongga. entry yun. Sino nga ba naman mag-aakala, di ba, na isang araw magsasama si Bossing at saka si Meme for an Yes. MMFF movie? Yes. Congratulations in advance. I'm sure box office hit yan. At number 1 yan as in top grosser Yes. sa MMFF. Oh. Kasi yung iba, nag-aano sila na, akala namin Ding Dong Maria yung Remember. No. Hindi, November ang Remember. Hindi yung MMFF? Hindi, alam mo kung bakit yung November yung Remember? Bakit? Merong bird. December din naman meron na. Pinili ko. Kasi November 30 yan. Mga ganon. Bakit hindi na yung MMFF? Maswerte din kasi sa ABS-CBN Productions at sa iba pang co-producers na yung November. Di ba natin si Catherine Bernardo, si Alvin Richard, di ba mga November yun, pati si Daniel, yung Katniel, kaya alam mo, bigla ko naalala. Ano yan? Hindi mo, Ano naalala mo? Si ating correspondent dyan sa Canada. Ay! Si Richelle. Oh! Oo, kasi doon sa Quebec Ang ganda ng Quebec. ay ginanap yung shooting Ay! ng Remember. At meron siyang panayam dito kay Direct May Cruz Alviar. Ay! Anong sabi? O itong report ni Richelle. At ito nga Mama Ogs, Mama Loy at mga ka-update dito nga sa Quebec City, Canada ginanap ang napakagandang eksena sa pelikulang Remember. Balik-tambalan nga ang love team at mag-asawa in real life na sina Mr. Dingdong Dantes at Miss Marian Rivera. Ginanap ang shoot sa Quebec City sa St. Anne-de-Beaupré at ilang Pinoy ang kinuhang talent sa production para maging bahagi sa isang eksena. At in fairness, parehong mabait ang mag-asawa sa ating mga kababayan na nakatira dito sa Canada. Maging sina Joris Gamboa, Kuya Jobert, Kyle Echeri, at iba pang cast. Nagkaroon din tayo ng chance to talk to Direct May Cruz Alviar. So how's Quebec so far? How do you find it? Well, it's our last shooting day today, and that's why it's bittersweet. I mean, we're happy that we were able to finish the shoot, but sad to leave this very beautiful city. It is beautiful. I agree with Yeah. that. And how's the, how do you call it, the experience from the Filipino-Canadian community? Wow, the support is overwhelming because, you know, for like the big scene that we had, we needed the Filipinos and people just came. Oh, yeah. Some flew from Toronto, Yes. some drove for 14 hours, and then all the help, you know, providing us with props, additional things, and then everyone was just so willing to help and participate. And it was all like just
calling people, and it's just a matter of networking. Pero ang daming pumunta Ang talaga. dami. Even me, I'm surprised actually Yeah. because Quebec City has a low community rate for Yeah. Filipinos. Yeah. So ngayon dumadami na sila. Pero Yeah. talagang konti sila compared to Montreal. Yeah, nung So- nung nag-ikot kami for ocular, wala ko nakikitang Filipino. Sabi ko, nasan sila? So, totoo nga yung research namin kasi yun yung perfect for our story. But nalungkot ako, wala ko nakikitang Filipino. It was such a happy event na all those Filipinos coming together. Nakakatuwa. And then I heard the others saying, nakakaiyak, para akong nasa Pilipinas in that scene. I mean, you It's watch true. out for that. Paano po na-choose yung Quebec as one of the shooting location? It's the major shooting location. Actually, I the see. story is based here kasi maraming checks na needed for the story. So ngayon, parang noong una ibang lugar siya talaga. Kaso nagkaroon ng war. So hindi kami natuloy doon. So we had to look for another place. And I've heard of Quebec. I mean, I've seen photos. I saw it on Goblin and all. Pero parang sabi ko, beyond the beauty of the place, parang meron siyang pasok siya dun sa requirement namin, which is yung konti yung Filipinos, there's a language barrier, yun yung perfect doon. Tapos we found out eventually, nung nag-research kami, that the motto of Quebec is Je me souviens. So, which is I remember. So, parang pasok na pasok talaga siya. And that's the title of the movie ever since. So, talagang feeling naming lahat na we were redirected to where we were meant to be. Wow. And given the fact that you're also the director from the past almost billion worldwide for the movie Rewind, is this kind of pressure po sa'yo as the director of the new I mean, film? syempre oo. Syempre nakaka-pressure. Pero I have to set that aside and not think of like, how do we do better than that? Hindi yun eh. How do we tell a good story? How do we come up with a good film? What kind of film do we want to, or what kind of story do we want to share to the Filipinos or tell the Filipinos, our viewers, more than thinking of the pressure. Syempre initially nandun yun, but I have to set that aside. I see. Wow. Thank you so much. All the way from Quebec City, Canada, this is your kaarte, Rachel Del Castillo, reporting for Audrey Diaz. Showbiz Updates. Ichika muna! Dali! Ayan, Ay, tari na mga ating contest. Ay! Nakakalawa. Gustong talbogan si Cora. Looking forward tayo dyan. Yes. So sana makita din natin makasama soon si Kaarte. Oo. Richelle, di ba? Si Yung mga Richelle Castillo. Kaarte. Tsaka si Pascal. Pascal. Thank you Richelle sa iyong report. At syempre, ito na nga, di ba, ang dami niyang tuwa. Dahil finally, after how many years? More than 2 decades. Oo, ayan, finally bati na sina Ay de las Alas at Rosana Rosen. Yes. Kaya ang tanong ng marami, bakit pa sila nag-away? Best of friends na nung araw. Ano bang issue dyan? Kasi yung issue dyan, sabi kasi ni Osang noon, mayroon silang show dati sa Dagupan. So ngayon, kinuha ni Osang si Ay for a back-to-back show. Silang dalawa. Yes, silang dalawa sa stage. Prior to that show kasi nila ni Rosana at si Ay. Si Ay naman at si Aramina may show. Pero that show, unfortunately, nag-flop. Yes. So ngayon, yung producer parang, flop siguro si Ay. Sa show ni Oo. Ang ginawa ng producer, tinanggal si Mami Ay sa poster. So nagalit ngayon si Mami Ay. So akala niya may kinalaman si Rosana doon. Kasi Sa pagkakatanggal ng... yes, ang mukha niya sa poster. Kasi akala niya siya ang nagpatanggal kasi siya ang kumuha kay Ay. Hindi na alam ni Rosana yun na ginawa ng producer yun na tinanggal si Ay sa poster. Yes. And ngayon si Mami Ay pumunta sa show. Hindi nakabihis. Yung parang bihis bahay lang daw, na parang walang ganap. Nagalit ngayon si Osang, bakit ganyan? Bakit nakaganyan? Eh siya gayak na gayak ngayon si Osang. Ang nangyari, si Osang ang nag-show mag-isa. Itutuloy ko yung show kasi nagbayad yung mga tao. Sabi ni Osang ganyan. So from then on, Cold na ang pakikitungo ngayon ni Ay kay Osang. At ganun din si Osang kay Ay. so ano nang ending nung nagkita sila? So ngayon, ang ending ngayon after 25 years, nagkita kayo sila sa isang project ng TV5 na
My best friend Eman. Kung saan ay doon si ay regular. Regular, yes. So, nag-guest si Rosana. Si Rosana. Tapos, Doon. So ngayon, nang nalaman ni Osam na nandun si Ay sa tent din na yun, pinuntahan, di ba Mama Doy? Ay, Di ba? oo. Narinig ko rin yun sa balita, di ba? Oo, yun yung chika na. Yung Yung love chika. daw ni Miss Osang na andun si Miss Ai. Siya yung pumunta dun sa tent ni Miss Ai. Oo. Tapos nagyakapan daw sila doon. ganun naman talaga, no? Pag masyado nang matagal yung issue, Oo, 25 parang years. pag nakita kayo, parang pinagtatawanan nyo na lang Yun na. yan. Yung pinagtatawanan nyo, parang nagchichipan kayo nung araw. Ano ba yung issue? correct. Diba? Ibig sabihin, nag-mature na sila. Para pag-usapan nila dun sa set ng My Best Friend Emma, yung kanilang mga alagang aso at At baboy. Bob. Yes, yung mga pets. Si ano kasi may alagang baboy. Yan ang pinaka-pet niya Oo. sana baboy. O si ay Os. naman aso. Aso. O, di ba? Galing naman tayo sa PETA. Kung saan nanood tayo ng Babae sa septic tank 4! Siyempre, Papa O, meron tayong report dyan. Panoorin natin. Papa isa na namang obra ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng teatro. Dinagsa at patuloy na umuugong ang usap-usapan tungkol sa Ang Babae sa Septic Tank 4 o It's live sa Chatter na kasalukuyang itinatanghal sa PETA Theater Center. Mula sa matagumpay na pelikulang naging opisyal na entry noon sa Cinemalaya, muli itong nabigyan ng buhay sa entablado sa isang bagong anyo. Based sa aming napanood ay hindi nakapagtatakang patuloy itong tumatanggap ng papuri mula sa mga manonood. Sa aking napanood ay kitang-kita ang husay ng buong cast at bawat karakter ay nagningning sa kani-kanilang eksena. Lahat ay nagbigay ng napakahusay na pagtatanghal na tunay na karapat-dapat sa masigabong palakpakan. Nakapanayam natin si JC Santos at nakamusta natin siya pagkatapos ng pagtatanghal. galing nyo. Salamat at sumuporta kayo sa kalokohan na. Oo. Ilang shows pa na So far, 35 pa. After Sunday. So, 50 to lahat kami. Walang alternate. Matapang kami, kaya na. So ano nabibigay na sa inyo ng teatro? Ako, lagi ko itong sinasabi na pantas ako to eh. Para marami pa akong mabigay sa pelikula at saka sa mga susunod pang projects. So, nag-grow ako every time gumagawa ako. Di ba mas malaki ang acting sa teatro para sa pelikula at sa serye? Well, kasi nga kasama yung katawan eh. Paano mo na-adjust? Eh, totoo naman, hindi ko alam eh. Binababa ko lang. Kasi ito acting with the whole body. So ito yung sa camera mukha lang. Ayun. Congrats. Thank you. Isa sa pinakatumatak na bahagi ng pagtatanghal ay ang pambihirang pagganap ng nag-iisang Eugene Domingo. Sa huling bahagi ng pagtatanghal ay 2 beses tumayo ang mga manonood upang bigyan siya at ang buong cast ng standing ovation bilang pagkilala sa kanilang napakahusay na performance. Muli niyang pinatunayan kung bakit isa siya sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Tunay ngang wala na siyang kailangang patunayan pagdating sa husay sa pag-arte. Bagamat ikinalungkot ng ilang tagahanga na hindi na nakalabas si Eugene Domingo upang makasalamuha ang mga naghihintay pagkatapos ng palabas, agad naman itong ipinaliwanag ng kanyang mga kapwa-artista at ayon sa kanila, malamang ay naliligo pa si Eugene Domingo matapos ang pagtatanghal. Pero bakit nga ba kailangang maligo ni Eugene Domingo pagkatapos ng isang show? Ano ang dahilan sa likod nito? Isa yan sa dapat abangan sa mga susunod pang pagtatanghal. Kung hindi nyo pa napapanood ang Babae sa Septic Tank 4 o It's live sa Chatter. May pagkakataon pa kayo dahil tatakbo pa ang produksyon hanggang August 16, 2026. Patuloy itong mapapanood sa PETA Theater Center sa Quezon City. Ang dula ay sa panulat ni Chris Martinez at idinirehe ni Maribel Ligarda. Maaring bumili ng ticket sa Ticket World at sa opisyal na ticketing channel ng PETA. Mula dito sa PETA Theater kung saan ipinapalabas ang Babae sa Septic Tank 4, ako po ang inyong chismosang correspondent ng Ojidia Showbiz Update. Ay, maraming salamat kay Warren ng Cat Encarnacion. Yes! Siyempre sa Thank you! pagbibigay sa atin ng opportunity makapanood ng Septic Tank. Yeah. Ang ganda! Ang galing, no? Ang ganda. Ay, ang ating kaibigan din at inaanak ko sa kasal. Sina Jennifer Santos at Jeremy Fabia. Yes! Meron na, rin sila, bumili rin sila ng show ng Septic Tank. Sila naman ang producer ng August 6 show. Ayan. Ayan. Ay, manood kayo ha. Ay, speaking of Sir Jeremy, naku, happy birthday, Chef! Chef Jeremy Fabia! Oo, ayan o. Ginanap
din ang birthday ni Chef Jeremy Fabian Yes, the sa celebrity Obar. chef. May ulat dyan ang ating kasamang si Cora. Ayan, oh. Kasama ni na Papa O, Mama Loy at Tamerlane, ang inyong tita Cora ay naimbitahan sa 41st birthday ng influencer chef na si Jeremy Fabian na ginanap sa O-Bar Ortigas. Abala rin sa pagtanggap at pag-asikaso sa mga piling panauhin ang kanyang asawang si Jennifer Santos. Dumalo rin sa espesyal na selebrasyon sina Icy Mendoza at iba pang malapit na kaibigan ng mag-asawa. Kitang-kita ang labis na kasiyahan ni Chef Jeremy sa kanyang espesyal na gabi. Mula sa amin dito sa OG Diaz Showbiz Update, happy 41st birthday, Chef Jeremy Fabia. Ayan. Happy birthday, Chef! Happy birthday, Chef! We love you! Sana naabutan natin siya ng Heavenly Desserts. Dahil may bago ng Heavenly Desserts. Ay, Chef oo! Jenny. May Oo. cocktail birthday naman yan. Itong chewy chocolate cake. Cake naman. Yeah. Ayan, oh. Ang taray! Ayan na. Si bago na naman. Ito talaga si Chef Jimmy. Grabe. Oo, Ang dami-dami ng selection to choose from, di ba? Ay! Oo! Nakarating kaya yan dito sa likod. Cake. Dubai, chewy, choco cake. Choco cake naman Ito kayo. yung tawag nilang Hello, Love, Dubai. Goodbye yun! Iba yung mga ibang selection. Ay, oo. Iba? Hindi ba? Ay, masarap to ha, mama. Hindi namin makain kasi nga, Diyos ko, sa ngipin, ano? Yes! Alam mo na yung ngipin natin by Doc J.C. Soldi. Yes! Doc Yes! Diba? Ito sumabit pa yung tsokolate sa mukha ng Diyos. Hi! Paano ng anti-skin beauty and Yeah. wellness? Yes, diba? Diba? Ay, guys, congratulate lang din natin sila RS at saka si Sam Versosa ng Front Road. Nag-sign up sila ng Chickser, Believe at saka Six Sense for a collab event. Nakabangan niyo po yan. Nagsama-sama na naman yung Chickser. Diba? Sino ba yung mga dating taga-Chickser? Si Rans Kyle. Si kuya ni Ana Guerrero. Hirap na hirap kang banggitin yun. Sabihin mo nga, Rena. Niana! Ang galing! Manyayin Ana. Bakit parang ikaw yung may Parang ikaw yung may ano. Congratulations, RS and the SB. Yes! Lakswag! Congratulations, Lakswag! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood. Kung saan hindi pa naman subscriber, please subscribe now na. Click na yung subscribe button na nandiyan sa baba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Naku, meron naman po tayong interior design vlog dyan. Nakapag-turn over naman po tayo ng bago nating natapos na project. Contemporary Industrial. Ang bongga. Wood, black, gray naman po yung kulay ng condo unit na yun. Kung paano po natin ginawa, panoorin niyo po sa Mama Loy YouTube channel. Ayan, syempre pa ang aking panayan pa rin kay Coco Jules. Ay, yes! Maraming salamat sa marami nakagusto. Naghihingi pa ng part 3. Di ba? More than 1 million views na. Yes, baka po, pinag-iisipan namin, baka unahin namin ng part 4. Ayun! Ano ba? Mas importante yung part 4. Siya lang Parang ang septic, gumagawa nun sa history. parang septic tank, walang part 3 ang septic tank, diba? Lumakdaw ng part 4. Correct. Oo, ayan ha. Siyempre pa, ay maraming salamat sa aming kumare dyan sa Palawan. Yes. Puerto Princesa, si Bong Villanueva. Hello. Ayan, anak, may 5 branches ng Bong Villanueva Salon dyan. Sa Palawan ko ng Tanay. Maraming salamat Thank you, sa Sir Bong. pag-aasikaso at sa Asisa Hotel. Asisa Hotel. Yan namin. Marami kami namit dyan ng mga bagong kaibigan. Si Crazel Cañete Kiko. Ay, oo nga. Nagbigay ng mga Maraming kasulit. salamat sa iyo, ha? Salamat po. Oo, at syempre pa, Tamerlane. Yes po mga ka-update, tatlo po mga Alaska Babies dyan. Tamarin mo po sa Facebook, sa Instagram at sa TikTok account po. Thank you Alaska Babies! At yes po mga ka-update, abangan niyo po ang Blood vs. Duty, ang pagwawakas na kung malapit na talaga dyan kaya maraming mga pasabog. Ay! Yes! May uutot pa rin. Ay! Walang ganyan dyan, mga revelasyon. Kaya mga ka-update, mga kapamilya, tutok lang po talaga kayo sa huling 3 linggo ng Blood vs. Duty. Naku, salamat po mga ka-update! Yes, sana napapanood niyo po kami dyan, Yes, ha? ano po kami lahat, di ba? Chika namin si Poging Marcos. Yes, Oo, ayan. Ikaw naman, Brenna. Yes, hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. Ate Rena po, M-R-E-N-A. Yes. Jessica D. Thank you.
Yes, Tita Ideal Jessica Vision. Pino, Ideal Vision. At syempre, Ako po, Tita Cora sa TikTok, ang Tita Cora po sa aking IG, Tita Cora po sa aking Facebook page, at Papa Ota ko rin po sa aking YouTube channel kung saan mapapanood niyo po yung aming trip dyan sa Palawan. Ayan. Ang ang pagdalaw dyan sa Palawan. grabe. Wow. Grabe yung jet lag ni Tita Cora. Ilang days siyang di makatulog. Hindi magising. Pagpunta natin nila Papa O sa Ultra Mega. Yan. Yes, maraming salamat ha. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa o si Oji Diaz, na laging nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising tayo tuwing umaga ha. Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Oh, bilis naman.